Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Paglaganap at katuroan ng Islam sa Pilipinas. Ang pagdating at paglaganap ng Islam sa Pilipinas, ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng bansa, na nagukit ng malalim na marka sa kultura, lipunan, at politika, ng ilang bahagi ng arkipelago. Hindi ito isang pangyayaring naganap sa isang iglap, kundi isang proseso na tumagal ng maraming siglo, na may komplikadong salik na nagambag sa pag-usbong at pagkalat nito. Handa na ba kayong sumama sa isang paglalakbay sa kasaysayan, at alamin ang kwento ng Islam sa Pilipinas? Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, isa sa mga pinakamalaking relihiyon sa mundo, ay higit pa sa simpleng hanay ng mga paniniwala. Ito ay isang komprehensibong paraan ng pamumuhay, na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Muslim. Ang salitang Islam, ay hango sa salitang Arabe, na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Itinatag ito ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa Mecca, Saudi Arabia, noong ika-7 siglo CE, at mabilis na kumalat sa buong mundo, na nag-iiwan ng malalim na marka sa kultura, sining, agham, at lipunan. Ang pangunahing paniniwala sa puso ng Islam, ay ang paniniwala sa iisang Diyos, si Allah, o ang Diyos sa wikang Arabe, na lumikha ng sansinukob at lahat ng nasa loob nito. Naniniwala ang mga Muslim na si Allah ay makapangyarihan, mahabagin, at makatarungan. Ang paniniwala sa mga anghel, mga banal na kasulatan, mga propeta, ang araw ng paghuhukom, at ang tadhana, ay mahalagang bahagi rin ng pananampalataya. Si Propeta Muhammad, ay itinuturing na huling propeta ni Allah, na naghatid ng huling banal na mensahe sa sangkatauhan. Ang banal na aklat, ang Quran, ang banal na aklat ng Islam, ay pinaniniwala ang direktang salita ni Allah, na inihayag kay Propeta Muhammad. Ito ang gabay ng mga Muslim sa kanilang buhay. Naglalaman ito ng mga aral, mga kwento, mga batas, at mga patnubay na moralidad. Ang pag-aaral at pagsunod sa Quran, ay isang mahalagang bahagi ng pagiging Muslim. Ang 5 haligi ng Islam. Si Allah, ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars, na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga Muslim ay sumusunod sa 5 pangunahing haligi ng Islam. Shahada, o pagpapahayag ng paniniwala. Ang pagpapahayag ng paniniwala, na walang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay kanyang sugo. Salat, o panalangin. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip-silim, at gabi. Zakat, o pag-aabuloy. Ito ay ang pagbibigay limos, o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa, tulad ng mahihirap, mga naulila, at nasalanta ng trahedya o kalamidad. Som, o pag-aayuno. Ito ay ang pag-aayuno, o hindi pagkain, at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. Hajj, o paglalakbay sa Mecca. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain, ay tinatawag na Haji. Kultura at mga aral ng Islam. Bukod sa 5 haligi ng Islam, ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral, na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paniniwala sa monotheismo, si Allah lamang ang kanilang Diyos. Paniniwala sa mga anghel, sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Propeta Muhammad sa panaginip. Paniniwala sa Quran, o banal na aklat. Paniniwala sa iba pang kasulatan, na ibinunyag sa mga propeta, tulad ng Torah, o tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliyang Hebreo, at Biblia. Paniniwala sa lahat ng propeta,
na isinugo ng Diyos, tulad ni Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moises, at Muhammad. Paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Paniniwala sa araw ng paghuhukom, at ang buhay matapos ang kamatayan. Paniniwala sa banal na kautusan. Para sa relihiyong ito, si Allah ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit, binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili, kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Katangian ng relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam ay nagtataglay ng mga katangian at katuruan. Narito ang ilan sa mga katangian ng relihiyong Islam. Ito ay nagbuhat mula kay Allah. Ito ay naglilinaw sa simula ng tao, at sa wakas niya. Ito ay relihiyon ng kalikasan, at pagkalalang. Ito ay relihiyon ng katarungan. Ito ay relihiyon ng pag-ibig. Ito ay relihiyon ng kaalaman. Ito ay nagpapahalaga sa damdaming makatao. Ito ay relihiyon ng teolohiya, at batas ni Allah. Ang komunidad ng mga Muslim. Ang mga tagasunod ng Islam, ay tinatawag na mga Muslim. Ang mga Muslim ay nagsusumikap na mabuhay, ayon sa mga aral ng Islam, na nagtataguyod ng katarungan, pagkamahabagin, pagkakaisa, at paggalang sa lahat ng tao. Pinapayagan ng Islam ang polygamy, o ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa, kung may kakayanan ang mga lalaki na buhayin ang mga ito. Pinagbabawal nito ang pagsusugal, paggawa ng mga imaheng panrelihiyon, pag-inom ng alak, at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Ang konsepto ng umma, o ang pandaigdigang komunidad ng mga Muslim, ay nagbibigay diin sa pagkakaisa, at pagtutulungan ng mga Muslim sa buong mundo. Ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang Islam, ay isa sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas, na may malaking bilang ng mga tagasunod, lalo na sa Mindanao. Ang paglaganap nito, ay isang proseso, na tumagal ng maraming siglo, na may komplikadong mga salik, na nag-ambag sa paglago at pag-unlad nito sa bansa. Ang Islam, ay unang ipinahayag sa Arabia. Mula sa Arabia, ay naikalat ito sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Nakarating ito sa Spain, gayon din sa India. Sa tulong ng mga mangangalakal at mga misyonerong Arabong Muslim, nakarating sa Timog Silangang Asya ang Islam, at pinaniniwalaan na ito ang nagdala ng Islam sa Pilipinas. Ang Islam ay dumating sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga mangangalakal at misyonero, mula sa Timog Silangang Asya, partikular na, mula sa Malaysia at Indonesia, noong ika-14 na siglo. Ang posisyon ng Pilipinas sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa dagat, ay naging isang mahalagang salik sa pagkalat ng relihiyon. Ang mga mangangalakal ay nagdala, hindi lamang ng mga kalakal, kundi pati na rin ng kanilang pananampalataya, na unti-unting nakaka-impluwensya sa mga lokal na komunidad. Narito ang timeline na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring nagbigay daan, sa paglaganap ng relihiyong Islam sa bansa. 1210. Pagdating ng mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng Kapuluan, mula sa mga karatig na bansa, tulad ng Malaysia at Indonesia. 1280. Ang pagdating sa Sulo ni Tuan Ma Syaika, ang pinaniniwalaan at itinuturing na kauna-unahang nagpakilala at nagpahayag ng Islam sa Pilipinas. 1380. Ayon sa Tarsila, na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa Islam, dumating si Sheriff Karim ul Makdum, isang misyonerong iskolar, mula sa Malacca, at nangaral ng Islam sa Sulo. 1390. Dumating si Rahabag Inde ng Palembang sa Sulo, na humikayat sa maraming katutubo, na maniwala sa relihiyong Islam. 1450. Dumating naman si Abu Bakar sa Sulo, na nagmula din sa Palembang. Si Abu Bakar ang nagpalaganap ng Islam sa Sulo. Pinagkalooban siya ng pangalang Sheriff ul Hashim, nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaan, batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya, ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulo. Ika-15 siglo. Sa huling bahagi ng ika-15 siglo, nanguna sa pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao, si Sheriff Kabungsuan, mula sa Johor, Malaysia.
Siya ang nagtatag at naging unang sultan ng pamahalaang itinatag sa Mindanao. Mabilis na natuldukan ang pagpapalaganap ng Islam sa Pilipinas, nang sakupin ito ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Tinangkang sakupin ng mga Espanyol ang Mindanao, upang mapasailalim sa kapangyarihan nito, at mabinyagan sa Kristyanismo ang mga katutubo, ngunit nagpamalas ng katapangan ang mga Muslim, upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at relihiyon. Ang pagdating ng Islam sa Pilipinas, ay isang patuloy na proseso. Ang pagsasama-sama ng mga kultura, ay nagdulot ng isang natatanging anyo ng Islam sa Pilipinas, na naiiba sa ibang mga bansa sa mundo. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas ay mahalaga, sa pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ito ay nagpapakita ng pagiging mapagparaya, at pagtanggap ng mga Pilipino, sa mga bagong kultura at paniniwala, at nagpapatunay sa pagiging mayaman, at magkakaiba ng ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas, mahalagang tandaan, na ang mga kwentong ito, ay hindi isang simpleng pagsasalaysay ng pananakop, o pagpapalit ng relihiyon. Ito ay isang masalimuot na proseso ng pakikipag-ugnayan, pagsasama-sama, at pagbabago. Ang Islam, sa pagdating nito sa kapuluan, ay hindi lamang nagdala ng isang bagong paraan ng pamumuhay, at isang bagong sistema ng pag-organisa ng lipunan. Ang mga sultanato, na umusbong sa ilalim ng impluwensya ng Islam, ay nagpakita ng isang natatanging sistema ng pamamahala, na nag-iwan ng malaking marka, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang mga sistema ng batas, hustisya, at ekonomiya, ay nagpapakita ng isang kombinasyon ng mga tradisyonal na kaugalian, at mga prinsipyo ng Islam. Ang mga ito, ay nagsilbing pundasyon ng mga komunidad na umunlad, sa loob ng maraming siglo. Higit pa sa institusyon, ang Islam ay nag-ambag sa pagyaman ng kulturang Pilipino. Ang arkitektura, sining, musika, at panitikan, ay nagpapakita ng isang natatanging pagsasama-sama ng mga impluwensya mula sa iba't ibang kultura. Ang mga disenyo, motibo, at mga kaugalian, ay nagpapakita ng isang mayamang tapestry ng mga tradisyon, na nagpapatunay sa kakayahan ng kultura, na umangkop at umunlad sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang paglalakbay ng Islam sa Pilipinas, ay hindi walang mga hamon. Ang mga tunggalian at pagkakaiba, ay bahagi rin ng kasaysayan nito. Ang mga pag-aalsa, digmaan, at mga hidwaan, ay nagmarka ng mga panahon ng pagsubok at pagbabago. Ang pag-unawa sa mga hamon na ito ay mahalaga, upang maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng mga Muslim na Pilipino, at ang kanilang pakikibaka, para sa karapatan at pagkilala. Sa huli, ang kwento ng Islam sa Pilipinas, ay isang kwento ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba. Ito ay isang kwento ng pagsasama-sama ng mga kultura, ng pagbabago at pag-unlad, at ng patuloy na pakikibaka para sa pagkilala at pagkakaisa. Ang pag-unawa sa kwentong ito, ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas mapayapa, at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng Islam sa kulturang Pilipino, ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas inklusibo, at makatarungang lipunan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.